Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Eto raw, warrant of arrest laban kay Digong Duterte ay inilabas na po ng ICC. Ayan mga kababayan, napakalinaw . Report po ito ng People's Tonight. At ito po ay, ito mga kababayan, ipinost din ng Wanafak PH. Ayan mga kababayan, ibig sabihin, ito maaari ay kumpirmado. Mga kababayan, babasahin ko po ang nakasulat dito. Yan po yung nasa ating screen. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabado ng umaga, March 8. So, kahapon po ng umaga. So, hindi lang po kasi masyado pang inilalabas kasi kinakailangan pong paghandaan maigi ang pagsilbi ng warrant of arrest kay Duterte kasi alam nyo naman na marami pong mga taga-suporta itong dating Pangulo. So kapag ito ay in-announce ay malamang at sa malamang ay magpupuntahan po itong kanyang mga taga-suporta at pwedeng harangin itong pagsilbi ng warrant of arrest. Pero anong nangyari mga kababayan, kaysa naman magkagulo, ito ang nangyari. Ito pong si Rodrigo Duterte ay lumabas po ng bansa at nagtungo po sa Hong Kong. At nang kinabukasan naman ay lumabas din po ng bansa itong kanyang anak na si Vice President Sara Duterte papunta ring Hong Kong. Sabi ng mga DDS, ng mga nagtatakip dito, sila yung mag-ama ay attend po ng event dyan po sa Hong Kong. Kakausapin itong ating mga kapwa Pilipino, OFW dyan po sa Hong Kong. At sabi nila, mangangampanya. Alam nyo mga kababayan sa akin lang naman ito. Hindi naman po pinipilit ko kayo na maniwala sa akin o maging parehas ang ating opinyon o haka-haka. Kasi mga kababayan, sa tingin ko, hindi mag-aaksaya ng oras itong mag-ama para ikampanya itong mga kandidato nila na alam nila na na tagilid. Bakit ka magsasayang ng oras? Alam mo naman na tagilid Saka isa pa, hindi naman sila ang tumatakbo. Okay lang sana kung si Bastian tumatakbo, si Sara tumatakbo, si Pulong tumatakbo, si Duterte, si Digong nga tumatakbo, kaso hindi So sa tingin ko, hindi po mag-aaksaya ng oras etong mga Duterte na lumabas pa ng bansa para lang ikampanya etong mga miyembro ng PADAPA, mga kababayan, na wala namang pag-asang manalo. Kasi kahit nung isang buwan pa o nagdaang buwan pa hanggang sa ngayon, ito pong karamihan sa kanila ay hindi po pumapasok sa top 12. Ibig sabihin, talagang ayaw sa kanila ng taong bayan. Kahit anong gawin nila, mukhang wala po silang pag-asa. Dalawa lang po ang medyo may laban pa. Itong si Bongo at itong si Bato de la Rosa. So, sa tingin ko, hindi mag-aaksaya ng oras itong dalawang ito. Itong mag-ama para lang mangampanya at ikampanya. Sino ikakampanya nila? Si Philip Salvador? Mag-aaksaya ba kayo ng oras? Lalabas ka pa ng bansa para ikampanya? Etong si Philip Salvador, sino maniniwala na na mag-aayos ito bilang senator? Wala namang alam ito. Sino ikakampanya nila? Si Jimmy Bondoc? Anong gagawin niyan? Kakanta lang yan sa Senado. Let me be the one to break it up and then make excuses. Ganon. Mag-aaksaya ng oras para lang sa isang senador o nangangarap maging senador na ano ang ginawa. Wala. Nag-compose ng kanta. Ayan po, si Jimmy Bondoc. Sino? Kakampanya nyo. Si Kibuloy. Si Kibuloy na patong-patong ang kaso. Wanted sa Amerika. At ngayon ay nakakulong sa Pilipinas. Pero mo yan.
Mag-aaksaya ba ng oras itong mag-ama para ikampanya si Kibuloy sa ibang bansa? Alam niyo, itong mga sinasabi nilang suporta nila kay Kibuloy, sa tingin ko itong mga ito ay ginagawa nila ito sapagkat malaki po ang naging pakinabang nila kay Kibuloy. Pero kung sa sarili lang nila, sigurado, sa isip-isip nila, ba't ko ikakampanya to? Wanted nga sa Amerika to. At ito, patong-patong ang kaso, dami reklamo at nakakulong pa. O, paano magkakampanya yan? Sinong taong maniniwala dyan? Pwera lang kung miyembro ng KOJC. Kaya naman, mga talagang panatiko ng mga DDS. Yan. Pero kung kukumbinsihin mo kami, kukumbinsihin mo ang taong bayan, ang mayorya, ang majority, hindi po buboto ang mga yan. Hindi po sila buboto ng isang pinagbibintangang rapist, ng isang pinagbibintangang human trafficker, sa isang pinagbibintangang mapang-abuso ng minor de edad. Sinong matino ang susuporta kay Kibuloy? Natatawa nga ako nung sinasabi nung malakas daw si Kibuloy, mananalo raw kasi suportado daw ng INC. Eto mga kababayan, sabihin ko sa inyo, sa mga miyembro ng INC, kapag ang grupo ninyo sinuportahan si Kibuloy, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Sa totoo lang, kapag itong INC sumuporta kay Kibuloy, mag-isip-isip na kayo. Sa totoo lang, mag-isip-isip na kayo. Delikado po yan. Sino kakampanya nila? Si Marcoleta, na laging wala sa survey? Alam niyo mga kababayan, real talk lang. Hindi po lalabas ng bansa yan para lang talaga ikampanya itong kanilang mga kandidato. Kaya merong mas malalim na dahilan kaya po sila nandyan po sa labas ng bansa. At ito po ang maaaring dahilan. Nilabas na po kasi ang arrest warrant. ICC, International Criminal Court, ay naglabas na ng arrest warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit sumunod si Sara? Maaaring si Sara Duterte ay kasama rin sa warrant. Kasi ang iniimbestigahan po ng ICC ay yung EJ case po, dyan po sa Davao, nagsimula po dyan sa Davao hanggang naging presidente etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung po nga DDS, yung totoo pong DDS, yung Davao Death Squad. Kasi ngayon, diehard Duterte supporter na raw yung DDS. Pero talagang ibig sabihin nun, yung naunang sinabi ko. So, ayan po ang ngayon ang lumalabas na dahilan, di umano. Kaya itong dalawa ay wala dahil po umiiwas na po dito po sa pag-aresto sa kanila ng ICC. And by the way, mga kababayan, mali pala ako. Ang warrant of arrest galing po sa ICC, pero ang mag-serve po ng warrant ay itong Interpol. At kasama po ang Philippine National Police. So hindi po kaya siguro hindi ito binroadcast. Kasi bakit mo i-broadcast? Sabihin mo, magsasalita ka niya sa media, aarestuhin na po namin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sapagkat ito po, hawak na po namin ang warrant of arrest at ibibigay na po namin sa kanya. Papunta na po kami sa Davao. Hindi naman pwedeng ganun. Kasi, ito mga kababayan, nagkaroon siguro ng natunugan, mga kababayan, natunugan. At siguro meron silang asset dun sa ibang grupo, kaya nalaman nila, teka, Mr. Former President, Madam Vice President, nandiyan na po ang warrant of arrest para sa inyo, sa inyong mag-ama. So ano po ang plano ninyo? Haharapin nyo po ba yung warrant of arrest ng ICC na isi-serve po ng Interpol at ng Philippine National Police? Anong gagawin? Haharangin ni Banatbay? Haharang ba si Jay Guevara dyan kapag dumating yung warrant of arrest? Haharang ba itong si Atty. Torion kapag inisyo warrant of arrest? Yan si Jaculero, itong si Boss Dada. Haharang ba sila?
Yung mga yung Noisy 37 daw, haharang ba kayo? Kaya siguro mga kababayan, yun po ang siguro dahilan kaya po sila ay lumabas ng bansa. Kasi nga po, ayan na mga kababayan, no? Binabasa ko lang yan. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Isi-serve na lang mga kababayan na Interpol at ng pulis. Ngayon, tanong, kaya ba i-serve ng mga pulis ang warrant of arrest? Bakit hindi? Ang magsiserve niyan, si General Torre ang pag-serve nyo. Si General Torre ng Petmalu Di ba? Kasi paano mo arestuhin kung wala na rito sa bansa? Di ba? Paano mo arestuhin kung nandun na sa Hong Kong? Paano mo arestuhin kung from Hong Kong ay pumuntang China? Malabo na yan. Malabo na yan. Abangan natin kung babalik itong mag-ama. At si Bato kaya, sana si Bato. Nasa na kaya si Bato de la Rosa, mga kababayan? Malamang, ewan ko, kung magtatago yan, o talagang matapang siya, harapin niya. Di ba? Sabi nga niya dati, nung hinuhuli si Kibuloy, magpapakulong din siya Kasama niya si Kibuloy. Pero ano nangyari? Wala, puro dakdak lang din yan si Bato de la Rosa Kaya yan mga kababayan, gusto ko na rin i-share sa inyo itong namataan si Rodrigo Duterte dyan po sa Causeway Bay. Ayan. Former President of the Philippines Rodrigo Duterte was seen in Causeway Bay on Saturday afternoon amid rumors of an arrest warrant issued against him by the International Criminal Court. So namataan si Duterte alas 2 dyan po sa Lee Theater Plaza sa Causeway Bay. At siya po ay may kasamang approximately 10 bodyguards. Ayan mga kababayan. Ayan po yung picture Siya po ay napapaligiran ng 10 bodyguards. Sino ba bodyguard dyan? Yung mga incheck pa? Hindi naman siguro. Ayan po ang mga bodyguards. At according to the Philippines News Media, ang kasama po ni Duterte ay ang kanyang asawa, si Hanilet Avancenia, at ang kanyang anak na si Victoria Kitty Duterte. At ang mga kasamahan pa nila mga kababayan ay si former Executive Secretary Salvador Medialdea, former PNP Intelligence Director Nelson Cunsay and his wife, former PNP official Fillmore Escobar and his wife, and former National Intelligence Coordinating Agency NICA Director General Alex Paul Monteagudo. So marami siyang mga kasamang mga former officers ng PNP. Ayan mga kababayan. Ganyan ba yun? Mangangampanya ka. Ang dami mong kasamang mga former officers ng PNP. Sabi ko nung iba, mangangampanya lang daw sa tingin ko lang hindi lang yon. Kung sakali man, pwedeng puntahan niya, pero hindi po yun sa tingin ko ang dahilan, ang totoong dahilan kung bakit po sila nandyan at bakit po sila lumabas ng bansa. So mas, sa tingin ko, mas parang lumalabas mga kababayan, mas totoo ang balita. Mas kapanipaniwala na ang dahilan ay itong pag-iwas nila sa warrant of arrest ng ICC na ayon po dito sa balita ay inilabas na po. At ang magsasagawa po ng pag-aresto ayon po sa pagkakatiwalaang source ng Pilipinas Today, People's Tonight, ay ang Philippine National Police at malamang kasama po ang mga representative ng Interpol at ng International Criminal Court. So yan mga kababayan, ang ating update. Abang-abang po tayo sa mga susunod pang mangyayari. Mukhang exciting ito. Tingnan natin kung babalik ba agad itong dalawa, itong mag-ama, si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. At hintayin natin yung balita na talagang ilalabas na nila itong warrant of arrest. Siyempre,
nakatago muna yan kasi hindi naman pwedeng ilabas mo agad yan, di magtatago yung hulihin mo. Yan na nga, nagtago. Meron po sigurong nag-leak. Kaya nalaman nila na palabas na. Meron nga na, kumbaga nagtimbre sa kanila na palabas na po yung warrant of arrest at para makaiwas sa nakakahiyang pag-aresto, nakakahiya po kasi yun, arestuhin ka, former president ka, vice president ka, arestuhin kayo ng ICC, ng Interpol, ng PNP. So, kaya siguro lumabas sila ng bansa. Naman po ay aking sa pantaha, mga kababayan. Hindi ko naman sinasabi na yun ang totoo o yun ang katotohanan. Sa atin lang naman ay sarili nating opinion nito at yung nakikita lang natin, mga kababayan. Diba? So, yun lang po muna. Abang-abang lang po tayo sa update tungkol po dito sa warrant of arrest na lumabas na laban kay Digong at malamang kasama si Sara Duterte. At tingnan natin kung anong mangyayari. Babalik ba si Duterte dito o hindi? Ayan po nga abangan natin. So for the meantime, tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila TOH sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.